رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang hapon po mga kapatid, mga magulang sa larangan ng panampalatayang Islam at lalo na sa ating mga kababayan. Narito naman po ang ating programang Boses ng Islam at mapanood lamang ninyo sa CCN News Filipino Views, Space Channel TV. At bago po tayo magpatuloy sa ating paksang tinatalakay at siyempre ay bigyan muna natin ng advertise. Paghanap buhay ay atid pa rin sa atin ng JADAC International Incorporated. Ito po ay matatagpuan po sa second floor, 1193 Maria Orosa Street, Ermita, Malatin, Manila. At hanapin lamang po si Monira Arasal sa second floor po yan, mga kaibigan. JADAC International Incorporated. So, ipagpatuloy natin mga ilyo namin taga-subaybay nanonood sa aming palatuntunan sa CCN News Filipino View, programang Boses ng Islam. At dito po ay wala pong pili po ito, mga kaibigan. Pangkalatan po ito, itong aral ng Islam. Hindi po ito pansarili lamang. Siyempre, bigyan natin ng galang yung ating dakilang tagapaglikha. Sa ngalan ng Allah, mapagpala, mabagin at mawain katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Panginoon lamang. Siyang nilalapitan ng mga sangkatauhan at tayo rin ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa nag-iisang tagapaglikha, ang ating Panginoong Allah. Siyang nag-iisa, hindi pinanganak, hindi nagkaanak, walang katulad, walang kagaya, at walang makakabantay sa kanyang kapangyarihan. At tayo rin ay sumasaksi sa lahat ng mga sugo at propita at pinakahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siyang pinatnubayan sa huling revelasyon, ang huling tipan, ang banal na Quran. At ang itong Quran, mga kapatid, ito po yung gabay sa sangkatauhan, hindi lamang sa bayan, hindi lamang sa lugar. Ito po ay buong mundo po ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa larangan ng panampalatayang Islam. At ito po ay ipagpatuloy ho natin yung ating tinatalakay noong nakaraang ganitong araw, sa araw ng Friday. Dangan lamang po, mga kaibigan, kalating oras lamang po yung ating programa. Pero kahit paano ay tuloy-tuloy pa rin tayo nagpapaliwanag kung ano po ba ang katawagang Islam. Ngayon po, mga kaibigan, ay siguro narinig nyo kung ano pong aral ng Islam. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede kayo mag-text sa amin at sa aming makakaya ay sasagutin namin sa pamagitan po ng aming email account o mga bilang ng aming mga cellphone. Pwede kayo tumawag dyan at i-text, magtanong kayo kung ano po ba ang batas ng Islam, ano po. So ngayon po, mga kaibigan, meron po tayong talata na babasahin sa inyo kasi mahirap po na magsasalita tayo na walang talata mula sa ating dakilang tagapaglikha. Ay mahirap po yun. Kami po ay nagbibigay ng linaw sa inyo na para mapulot ninyo
kung ano po ba ang batas ng Islam. Ano po? So ang Islam po mga kaibigan, ito po ay sinabi po sa banal na Quran at babasahin natin. At ito po ay mababasa natin sa Suratul Al-Afkan, chapter 69, 38, 48, 48 at 53, 52. Anong sabi ng Allah? Isalin natin sa wika ng ating maintindihan. Ano po? Kaya ako Allah, ang sinabi ng Allah, ay nanumpa sa lahat ng mga nilikha na inyong nakikita upang sumaksi. Ito ay isang kapayagan na itinanaog sa inyo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At katotohanan, ang Quran ay isang paalaala para sa mga may pangamba kay Allah, mataintiman at mapaggawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng kasalanan. Kaya luwalhatiin mo ang pangalan ng inyong Panginoon, ang pinakadakila. Malinaw po mga kapatid. Yan po ay sinabi niya sa banal na Quran sa Suratul Al-Afkan, chapter 69, 38, 43, 48, 52. Yan po sinabi ng Allah. Hindi lamang sa Muslim ito, kundi lahat. Kaya ko, Allah, sabi niya, ay nanumpa sa lahat ng mga nilikha. So ano bang nilikha ng ating Panginoong Allah? Kaya lang tayo ang first class na nilikha ng Panginoong Allah. Binigyan ng puso't isipan, pandinig, paningin, at pagsasalita, paa, lahat ng parte ng ating katawan. Tayo ang first class na nilikha ng ating Panginoong Allah. At maliban doon sa nilikha niya, yung mga nakikita natin sa mundong ito, sa mundong ibabaw, yan malinaw. At ito ay isang kapayagan na ipinanaog sa inyo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At katotohanan ng Quran ay isang paalaala para sa mga may pangamba kay Allah, mataimtim, mapaggawa ng kabutihan at umiwas sa lahat ng kasalanan. Kaya luwalhatiin mo ang pangalan ng inyong Panginoon, ang pinakadakila. Malinaw po mga kapatid. Kaya lagi-lagi natin ipinarating sa ating mga kababayan ang mensahe ng Islam, hindi lamang sa Mindanao, hindi lamang sa Saudi, hindi lamang sa mga Muslim area, sapagkat lahat ng nilikha ng ating Panginoong Allah ay para sa lahat. Hindi para sa sinasabi ko na bansang Saudi lang. Hindi. Ang Quran, yan po ay nagpapatunay sa mga naunang kasulatan, himala. At subukan ninyo, hanapin ninyo, siliksikin ninyo ang Quran. Walang kasing tigas ng bato ang puso ng tao kapag ito ay may takot sa dakilang tagapaglikha. Sinabi nga ng Allah, kung siya ay mataimtim at mananalig, may takot sa ating dakilang tagapaglikha, mabasa niya ito at talaga ho namang lalambot ang ating puso kung tayo may takot sa Allah. Kaya ito ang Quran ay liwanag sa sangkatauhan. Ang Quran ay nagpapaliwanag sa una hanggang ngayon kung anuman ang pangyayari sa ating mundo, nangyayari kung payapon. Kung anong naisin ng ating Panginoong Allah, gagawin niya. Siyang makapangyarihan, walang nakakakita sa Kanya, walang makakapantay sa Kanyang kapangyarihan. Ano po? Siya lamang ang may hawak ng buhay ng tao. Kailanman ay hindi ninyo malalaman kung ano po ba ang kamatayan. Ang kamatayan po mga kapatid, walang nakakalam sa atin.
Dahil hindi natin alam kailan o ngayon ay matakot tayo sa ating dakilang tagapaglikha. Ayan, mapapanood din nyo sa paliwanag ng Sheikh sa Sheikh na ito. Makikita ninyo yan sa video na yan kung ano po ba ang kamatayan ng isang tao at yung mga tao nagmamataas at kinikimkim nila ang kanilang kayamanan. Ayan, hindi natin madadala ang ating kayamanan. At pati yung ating mga mahal na asawa. Ayan po mga kaibigan. Okay, makikita ninyo, panoorin ninyo ang video ito. You all from a freshly dug grave, and I hope that this video serves as a wake-up call, first and foremost for myself and then all of you all watching this video, to wake us all up from the drunken haze that this dunya, this worldly life has intoxicated us in. For my dear brothers and sisters in Islam, the more we remember death, the more it shatters the fake veils of pleasure that this dunya adorns herself with. And that is why our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, and the hadith is in Tirmidhi, "Akthiru dhikra hadhimil ladhat." Make excessive remembrance of the destroyer of pleasures. Allahu Akbar. Make excessive remembrance of the terminator of pleasures. And Allah subhanahu wa ta'ala states in the noble Quran, كل نفس ذائقة الموت, that each and every soul shall inevitably taste death. Therefore, it is upon us to remember death often. It is upon us to remember death excessively. For most of us, we hanker behind this dunya. We amass millions, even though I'm not saying that it is haram. We amass millions, we build mansions, we run around in expensive motor vehicles. But at the end of the day, this is where we are headed to. This is the abode we are headed to. This is the first stage in our trek across to the akhirah, to the eternal hereafter. And if this stage goes well, alhamdulillah, then the stages after that will also go well. And if this stage, if this qabr of ours is made into a garden from the gardens of Jannah, then indeed we are going to be successful in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all from the successful ones. Look around you, look at all of these graves. These were all people whom we knew. Perhaps they were with us the year before or the year before that, but then they have left us. And likewise, we too, we are going to leave this transitory stage, this transitory dunya, and we are going to cross on to the eternal akhirah. Therefore, let us make use of this short life that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with to secure good deeds, to secure amazing investments that will reap great rewards for us in the akhirah. Because after all, when we are laid to rest in this qabr, in the grave, those millions, those motor vehicles, those houses are not going to come with us, but rather it is only our good deeds. We will be shrouded in a white piece of cloth, in a white shroud, and we will be put into this grave. Nothing, not a penny will accompany us except for our good deeds. Therefore, let us do more good deeds. Let us secure beautiful investments, resulting in us being successful in this world as well as the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala help us all to become successful ones. Wa akhir da'waya alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullahu khair.